Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat na ang palasyo ay kasalukuyan ng nilulusob ng milyon-milyong galit na kababayan na tila isang higanting alon na hindi na mapigilan ng anumang barikada. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot na ng matinding sindak at kaba dahil sa banta ng isang ganap na rebolusyong yayanig sa pundasyon ng ating gobyerno. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga pader ng Malacanang ay tila naglalaway sa takot habang ang Pangulong Bongbong Marcos ay balitang-balita ng natatakot sa kanyang sariling seguridad sa loob ng kanyang selyadong bunker. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang mamataan ng mga elite forces na nagkakandara pa na sa pag-aayos ng isang lihim na paglikas habang ang hiyawan ng sambayanan ay umaalingaw-ngaw na sa bawat silid. Bakit nga ba nananatiling tahimik ang pamahalaan at bakit pilit na itinatago ang tunay na kalagayan ng seguridad ng Pangulo kung ang bawat segundo ng pag-aalingangan ay nagsisilbing pako sa kabaong ng kapangyarihang matagal ng iniingatan ng ginto at bakal sa ilalim ng madilim na gabi? Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kalsada kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng galit ng taumbayan? Katapang kasi nga galing po siya isa po siyang AFP chief of siya ngayon, naging chief of staff siya ng AFP mga kaibigan si General Katapang. Imagine niyo, ganun po kataas ang kanyang ang kanyang posisyon dati, chief of staff ng PNP. Pero anong ibig sabihin, meron na talaga siyang experience na humawak ng tao. Kaya po siya na-question dito ni Congressman Rehencia. Kasi po mga kaibigan, ang pamumuno niya sa Bucor ngayon guys, itong si General General Katapang mga kaibigan, ay parang hindi po, parang ang layo parang hindi po siya, parang wala siyang experience. Parang kulang siya sa experience mga kaibigan. 'Di ba? Parang ganun yung tingin ko diyan kulang siya sa experience para hawakan ng Bucor. Pero ang tanong lang dito, galing siya sa mataas na posisyon Ibig sabihin, dapat marami na siyang experience. Di ba? Alam niya na dapat kung paano humawak ng tao. Kahit pa naman preso yan tao pa rin yan. Di ba? Pero wag niyang isisi sa ibang administrasyon or sa dating Bucor chief. Kasi pag sinisi mo sa dating Bucor chief, ibig sabihin, palpak ka talaga na Bucor chief. Di ba? Ganun lang kasimple yan mga kaibigan So once again Saturday recap po tayo mga kaibigan. Alamin po natin dito guys. Kasi meron din pala ditong meron din ditong medyo nagkaroon ng konting sagutan. Sumagot po dito si Tulfo mga kaibigan hindi lang natin masyadong panood yon, pero ito yung karugtong guys sinagot niya si congressman din yung niya dito Si Congressman Buenaflor ba yon? Hindi ko masyadong hindi ko masyadong yung pangalan basta kasi nga pinagtanggol itong isang congressman mga kaibigan, pinagtanggol si Katapang. Pinagtanggol siya guys. Ang sinabi ng isang congressman na to na itong nangyari po sa Bucor mga kaibigan, minana lang daw ni Katapang. Imagine niyo, sinabi niya minana lang daw ni Katapang. Tanggap niyo ba 'yon? Sasabihin ng isang congressman na minana lang ni Katapang yung nangyari sa Bucor. Kaya po, sinagot siya ni Congressman Erwin Tulfo, mga kaibigan. Sinagot talaga siya, guys. Makapanood niyo mamaya. Sinagot talaga niya. Kasi kung ano mga pinagsasabi niya Alam naman natin na si General Bantag ay naging Bucor chief din yan. Predecessor nga siya, di ba? Ngayon, pinagtanggol niya si Katapang. At sinabi niya na yung mga nangyayari sa Bucor dati, yung mga problema sa Bucor dati, katulad sa mga problema daw sa mga PDL, ugali. Yung ugali daw ng mga PDL, namana daw lang ni Katapang yun. Ang tindi, Minana lang ni Katapang.
So, ibig sabihin pala, pag minana mo yung isang problema, dahil ikaw na ang chief, wala ka nang gagawin. Ganun ba yun, guys? Dahil minana mo lang eh. Ibig sabihin, ay, minana ko lang itong problema na to. Wala akong gagawin dyan. Oh, di ba hindi tama yun? Dahil ikaw na nga ang chief dyan, ikaw na ang leader dyan, dapat gawin mo ang dapat mong gagawin. Ang nararapat. Huwag mong sabihin na, porket minana mo yung problema, wala ka nang gagawin, sitting pretty ka na lang dyan, mag-aantay ka na ng mga, ng mga tongpats. Kasi ang daming tongpats sa loob eh. Tapos hahayaan mo na lang yung mga PDL? Sige, bahala kayo dyan. Para isisi kay Bantag, ganun ba yun? Kasi mga kaibigan, hindi tama yun eh. Para sabihin mo na, minana ko lang kasi yung problema eh. Kaya daw yung mga tao doon, kaya daw yung mga PDL doon sa loob mga kaibigan, masama daw ang ugali dahil minana daw niya. Diba? Grabe, di ba? So, ibig sabihin, minana mo pala, umalis ka na lang dyan sa pwesto. Huwag ka na dyan, huwag ka na maging chief. Ganun pala ugali mo eh. Diba? Imbis na pagandahin mo yung Bucor, ayusin mo, magreforma ka dyan, bigyan mo ng magandang patakaran, para maayos. At ito pang sinabi niya mga kaibigan, ito hindi ko talaga tanggap to eh. Sinabi niya dito mga kaibigan, nadulas siya. Nadulas po si General Katapang mga kaibigan. Minention niya ang mga beer in can. Yung mga beer in can, yung mga Red Horse. Yung mga Red Horse, ilan yun? Minention niya mga kaibigan. At minention din niya na tinanggal niya lahat ng mga kasapi ni General Bantag o yung mga dating mga tauhan ni Bantag. Minention din niya dito mga kaibigan. Siguro niya minention para makalusot siya. Hugas kamay. Kasi ang tinatanong lang naman dito yung PDL eh. Yung nawawalang PDL. Bakit siya nawawala? Buhay pa ba siya? Nasa loob ba siya o nasa labas? Pero ang dami niyang sinasabi mga kaibigan. Lahat ng mga contrabands doon, sinisi niya pa rin si Bantag. So ibig sabihin, hindi talaga siya pwede sa Bucor, si Katapang. Dapat talaga guys, maalis siya sa pwesto. Kasi pag hindi, wala siyang gagawin dyan. Hahayaan lang niya ang Bucor. Kasi nga, minana lang niya. Ayun mga kaibigan. Kawawa tayong mga Pilipino na leader na in-appoint dahil lang sa kamag-anak. Hindi dahil sa kanyang pagkatao. Yes, I agree. May mga ganun. Chief of Staff po ang AFP lang ng 3 taon dahil naging classmate ni Pinoy na president noon. Bolyasyo nga sa mga Mama Sapano, sa 44 si Katapang. Oo, tama. Randy sa Bulaw, hindi magkakaroon ng mga alak sa loob ng Bilibid kundi pinayagan ng mga empleyado ng Bilibid Prison para makapasok yun. Jaime Garcia, napagsabihan si Kong Busita na huwag idamay si General Bantag. Kaya nga sa pinagsabihan ni Kong Busita na huwag mo idamay si Bantag. Huwag kang mag-mention ng Bantag dito kasi hindi naman si Bantag ang pinag-uusapan dito eh. Dapat, ang pag-uusapan dito, yung present, yung current na nangyayari sa Bucor. Corruption, nawawalang PDL, mga bribery, kung ano-ano pang mga nangyayari, mga contrabands. Dapat, yun ang pag-usapan. Hindi mo dapat isama si Bantag dito. Dahil si Bantag wala na. Pero kung pilit mong isama ang pangalan ni Bantag dito, ibig sabihin, simple lang yan. Naguhugas kamay lang po kayo, General. Ayaw mong masangkot sa gulo. Gusto mo, lahat ng nangyayari ngayon, dahil bistado na kayo, bulilyaso na guys eh. So, naghahanap ngayon sila ng scapegoat. Palusot. Scapegoat, ibig sabihin palusot. Ayun. Dinadamay nila si General Bantag. Kasi, bakit mo sasabihin? Sige nga, bakit sasabihin mo, pati yung mga Red Horse? Bakit mo i-mention yun? Eh, wala yun sa usapan eh. Bakit mo sasabihin yun? Pati yung mga ugali ng PDL, sasabihin mo,
Ang mga ugali daw ng mga PDL ngayon, mga salbahes daw. Wala daw respeto. Dahil minana lang daw niya yung mga ugali ng mga PDL. Minana lang daw niya, mga kaibigan. Dahil wala pa daw siyang 1 year. 1 year na siya as appointees, no? Appointees as Bucor. Na-gets nyo, guys? Grabe na hugas kamay, no? Para lang malinis yung sarili niyang siya naman gumawa ng kasalanan doon, hindi naman si Bantag. Di ba? Kaya nga siya nilagay dyan sa Bilibid Prison tapos sisisi niya mga taong inalis sa pwesto. Yun nga yun eh. Tama mo, Randy Sambulaw. Yun nga yung doon eh. Yun nga yung purpose doon eh. Bakit ba kailangan mag-appoint ng tao sa Bucor? Kasi nga, kailangan nila ng leader. Kailangan nila ng isang tao na mag-represent sa Bucor para maayos. Hindi yung porket hindi mo kaya yung trabaho, isisisi mo sa ibang isisisi mo sa ibang administrasyon? Porket man nakita kang hindi mo kaya, hindi naman talaga niya kaya, mga kaibigan. Inamin din niya, di ba? Hindi ko lang nasama dito, pero inamin din niya, guys, na hindi talaga niya kaya ang trabaho sa Bucor. Hindi niya hindi naman niya linya eh. Napilitan lang yan, mga kaibigan, kasi nga, kailangan nilang mawala si Bantag eh. Kailangan siyang ipalit. Di ba sinabi ng ani Bantag yun, magtiwala ka lang, huwag kayo magtiwala kayo sa ahas, huwag lang dyan. Si Bautista pala yung sinabihan yan. Pero ganun din yung kay Kasapang. Pareho lang silang dalawa. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Di ba? Wala eh. Alam nyo ba, mga kaibigan, kahit ako, kunwari, appoint ako, di ba? Tapos pag upo ko, kunwari, in-appoint ako, nakita ko yung pwesto ko, naku, ano ba to? Ang daming problema. Magrereklamo ka ba? Sasabihin mo, Mr. Secretary, ang daming problema sa Bucor, bakit mo ako inupo dito? Gaganon ka ba, guys? Di ba hindi? Kaya ka nga inupo dyan, kasi kung ano yung kaharap mo dyan, kung ano yung problema nandyan, harapin mo, ayusin mo ang Bucor. Hindi yung magrereklamo ka. Katulad dito panoorin natin. Sa Bilibid, hirigpitan din ang pagsasala sa mga Dapat naman talaga bawal ang online delivery. Wala nang aasikasuhin yung taong mga gwardiya dyan. Kung may delivery yan, ano ba talaga to? pasok na pagkain. May nakalulusot daw kasing kontrabando gaya ng sigarilyo at sex toys. Nasa frontline ng balitang yan. Ang lupit, sex toys. Ano yun? Si Gary De Leon, exclusive. Eksklusibong ipinasilip ng Bureau of Correction sa News 5 ang proseso ng pagpasok ng mga pagkain sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa Alam mo, sa totoo lang, dapat bawal yan. Okay? Kaya nga ngayon, di ba, sinasabi na fake news. Na fake news. Ito si Boying na hindi pa daw natatagpuan yung PDL na nawawala. Okay? I-discuss po natin isa-isa yan. Pero bago tayo pumunta sa fake news na yan, ito, masabi ko lang, ha? Palagay ko habang iniimbestigahan yan, kung nagawa nilang suspindihin si Bantag noon, or ginagawa naman to sa ibang ahensya, pagka may anomalya doon sa kanilang hinahawakan, pinagbabakasyon muna. Sinususpindi muna, or pinagbabakasyon muna. Kasi bakit mayroong ganyan? Bakit may nakawala? Bakit may fake news ang sekretary? Bakit may kainan dyan? Bakit di umano may pulburon at kubol na naman? Sa madaling salita, sa akin lang, ha? At sa nakikita ko sa nangyayari sa ating bansa, pag may ganitong bulilyaso, iskandalo, or etc., sinisuspindi. Bakit hindi suspindihin si Katapang? Anong meron? Ang bilis nyo sa ibang bagay magsuspindi ng tao. Tanggal nga agad eh. Sekretary tanggal agad, hindi namang ganyan kalalim ang bulilyaso. Lakas, kaya ako nabibili ba? Malakas to si Katapang.
Oo. Heavyweight, kakatapang. Oh. Bakit hindi suspindihin si Katapang habang hinahanap yung PDL na yan? Habang iniimbestigahan, bakit binalik ang kubol? Bakit binalik ang food delivery? Bakit may VIP treatment dyan? Suspindihin muna hanggat nasusolusyonan yan. Muntinlupa, kailangan ay nakalagay sa transparent container ang mga pagkain at nakasilid sa transparent plastic bag. Isa-isang iniinspeksyon ng mga gwardya ang pagkain para masiguro Break muna. Doon sa mga nanonood at manunood ng replay, ay wag po kakalimutan. Palike naman, ha? At saka subscribe. Wag po kalimutan, sa mga hindi ko pa po subscribers, subscribe po tayo. walang nakahalong kontrabando tulad ng illegal na droga. Sinecheck ng gwardiya po natin na naka-searching sa searcher po natin in front of the K9 unit. Pagkatapos po ma-process, ma-check, pinaamoy po sa ating mga K9 dog para po pinasok. Tingnan nyo, ha? Pinaamoy dun sa kanilang K9 dog. Okay na po. Patatawag po yon bago kukunin po mismo nila. Karamihan daw sa pagkain ay pina-order o ipinaluto ng Persons Deprived of Liberty o PDL sa kanilang mga kamag-anak. Kaya ang bawat dumarating na may bitbit na pagkain, kinakailangang may ID at nakaregister sa listahan ng Bucor na kaanak sila ng PDL. Karamihan, pero hindi lang diyan. May nagpapagrab pa raw. Kung hindi masunod ang requirements na yan, ay hindi papayagang ipasok ang pagkain. Di nga. So may ID rin yung Food Panda, ganon. Paglilinaw ng Bucor, matagal na raw nilang ipinagbabawal sa loob ng Bucor compound. Matagal na daw pinagbabawal, bakit merong ganyan? Kung bawal at may ganyan, dapat suspindihin si Katapang. Diba? Ang mga delivery rider na nagdadala ng mga pagkain at mga personal effects sa mga PDL. Kinakailangan raw kasi mga kamag-anak na nakaregister lamang sa kanila ang magdala ng mga pagkain o gamit sa kanilang mga PDL. 6 na buwan na raw ang nakaraan ng minsang payagan ng mga delivery rider na magdala ng pagkain sa compound. Pero agad itong ipinatigil matapos mahulihan ng kontrabando na iligal na droga at sigarilyo ang isang rider. Nakita mo? May delivery, may nahulihan. So, ibig sabihin, hindi pa nakalusot. Yan ang sabi nila, no? Bata, ang sabi naman ni Kong Tulfo, balik na po ang droga sa loob. Sino nagsasabi ng totoo? Kayo mag-decide. Ha? Nilive po natin yan. Sinabi po ni Kong Tulfo yan. Ha? Kayo mag-decide sino nagsasabi ng totoo. Kaya lang, paano may nakakalusot kung tama man si Kong Tulfo na may nakakalusot na droga dyan sa loob? Bakit nakakalusot yan sa inyo? O pinalusot? Kasi ang galing-galing nung aso ninyo eh. Isipin nyo, pinaamoy lang yung damit, dumiretso sa septic tank. Ayan, balik na naman tayo sa septic tank. Di ba? Ganon kagaling yung aso ninyo. Ba't may nakakalusot pa rin diyang pulburon? Paamoy nyo doon sa asong magaling. Walang makakalusot. Yung tao sa septic tank, naamoy niya. Kinasuhan na raw ng Bucor ang nasabing rider at nakakulong na. May nangyari dito, online grab, nagpadala ng pagkain. Kasi dyan po nagkakaroon ng pilferage kasi pag inutusan po natin, hindi ka ano na ng FPDL, baka meron po illegal na dala. Karamihan po dito yung tabako po. Tabako, cigarettes, may mga sex toy. Tabako, cigarette, sex toys. Yan lang yung announcement nila. Hindi nating alam kung totoo yan at totoo bang nasabat at totoo bang yan lang at baka meron pang nakalusot or pinapalusot. Hindi natin alam. And then meron po mga medicine na hindi po talaga ma-determine kung ano. Medicine na hindi ma-determine kung ano. Anong gamot yun? Di droga yun. Marami pa po. Maigpit din ang proseso ng Bucor sa pagtanggap ng bisita na may dalang pagkain. 10 screening process ang dinaraanan ng mga dumadalaw at ng mga pagkaing dala nila.
10 screening process. Tapos may nakakalusot pa. Again, kung totoo yung sinabi ni Kong Tulfo, kasabwat kayo. 10 screening process, makakalusot ka pa ba dyan? Bantay sa lakay. Kung totoo bantay sa lakay kayo dyan. Paano lulusot sa 10 yun? Pinalusot nyo yun. Bago nila makaharap ng kalahating oras ang mga PDL. Before pa lang sila pumasok dito, nagkakandak na ng initial inspection po. Sa K9 unit po ang nagkakandak doon. So lahat po yan, meron po tayong sniffing dog na yun po yung umaamoy doon sa belongings ng mga... Galing yung sniffing dogs nyo, ma'am. Oo. Pamahalin yan. Milyon-milyon yan. Alagaan nyo mabuti, huwag sanang mamatay. PDL's visitors. And then, bukod po sa sniffing dogs, nagkakandak pa rin po tayo ng manual inspection. Pinapayagan daw talaga ng Bucor ang paghahatid ng pagkain ng mga kaanak sa mga PDL. Lalo't 70 pesos kada araw lang ang budget sa kanilang pagkain. Nagbabalita Yun, binarangan ni Kong Tulfo tong sila Katapang dahil nagpapapasok daw kasi syempre lalo na yung mga VIP na mga foreigners na nakakulong, hindi kumakain, di ba? O, Bibian 1, sa panahon lang nila PRRD at DG Bantag walang ganyan sa loob. Kaya nga, galit na galit sila doon sa Red Horse, yung pala. Di ba? Seriously, ha? Ewan ko, bakit hindi tingnan na suspindihin muna habang iniimbestigahan yung nawawala? Kasi alam nyo, una, kasalanan yon kung sino ang head doon, yung chief, yung director general ng Bucor. So may ganyang bulilyaso, hindi maiiwasan na posibleng kasabwat. Kaya dapat yan sinususpindi muna habang iniimbestigahan. Hindi po nating sinasabi na case closed na yan gaya ng gawain nila, pero habang iniimbestigahan, dapat sinisuspindi si Katapang. Pero ito rin ang higit sa lahat na dapat nating makita. Bakit yung fake news na sinasabi ni Boying Rimulya na siya ay na fake news, hindi nila sabihin, wala Sabi, bakit nagkaroon ng fake news si Boying? Sabi ni Katapang, hindi daw siya nagsabi. Sabi rin ni Angelina, hindi siya nagsabi. Ang tanong, bakit hindi nyo tanungin si Boying, SOJ, kung sino nagsabi sa kanya ng fake news? At dapat yan ay nasususpindi rin. Bakit ka magsasabi ng isang fake news sa sekretary? Di ginawa mong tanga yung tao. Magmumukhang tanga. Tama si delay nyo na sinabi na fake news pa. Tama si Kong Tulfo. Magmumukhang tanga yung tao. Ang tanong, bakit? Wala. Walang kayong sinasabi. Ba't walang sinasabi si SOJ Boying kung sino ang nagsabi sa kanya ng fake news? Basta na lang, sinabi niya sa media na fake news siya. So, ganun na lang. Unless, hindi totoong na fake news siya. Meron silang plano, hindi ko alam kung ano, bakit niya sinabing na fake news siya. Bakit nagbago ng statement? Kasi definitely, pag sinabi mong na fake news ka, magbabago ka ng statement. Anong meron? Yun ang tanong dun Anong meron na sinabi nila, positive, patay na yung nawawalang PDL. So ngayon, magbabago ng statement. Anong babaguhin? Bakit babaguhin? Bakit may statement na fake news? Kasi definitely may mababago dyan Kaya sila nag-issue ng salitang fake news. Kaya dalawa yan. Talagang na fake news si Boying Rimulya na dapat kinakastigo niya kung sino yung nagbigay ng fake news, dapat pinapalayas niya na yan dyan. Wala silang sinasabing ganun. Or, hindi talaga may fake news. Hindi natin alam. Kung mag-change ng statement, ano mangyayari sa susunod. No? Kaya nga, ang sarap abangan nito But definitely, may mangyayari sa susunod. Kasi yung declaration ng fake news, it means may pupuntahan yung issue patungkol doon sa PDL na nawawala. Hindi natin alam kung idudugtong kung kanino or posible, baka alam nila, nakalabas na, dineclare nila, inunahan nila kasi baka makita sa labas,
inunahan nila kaysa mapahiya sila. But definitely, may something. Kasi hindi ka naman basta-basta mag-aamin ng na-fake news ka eh. Kasi kahihiyan mo rin yun. Tapos, wala siyang itinuro. Walang nadidisciplinary action doon sa mga ano niya. Sinasabi niyang na-fake news. Sabi ni Edita, Coach, bali script nila. Palpak, babaguhin ng script, gagawa uli ng bagong script, di pala effective ang una. Ayun, yun nga eh. Possible, iba ang script. Kaya nga sabi ko may babaguhin. Hindi natin alam ha. Ayun, ito po yung isa kong anggulong binabanggit sa inyo. Baka kasi maungkat si Malabanan, kaya mag-iiba ng statement. Yun nga. Baka mamaya alam nilang may proof sila Bantag na pinasipsip yung septic tank. So, pag may sinabi silang mga buto-buto ron, babelta sa kanila.